Balita mula sa bansang Tanzania, lumubog ang isang ferry na bumabiyahe patungo sana sa isang islang dinadayo ng mga turista. Ayon sa pulisya, hindi bababa sa 31 ang patay, kabilang na ang isang dayuhan. 145 naman ang nasagip. Pero marami pa ang hinahanap dahil mahigit 250 ang sakay ng naturang ferry nang lumubog ito. Nagdeklara na ng 3 araw na pagluluksa ang presidente ng Tanzania habang patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng aksidente. Muntik nang magsampa ng kaso laban kay Senador Miriam Defensor Santiago ang grupong Down Syndrome Association of the Philippines dahil hindi nila nagustuhan ang ginamit na salita ng senadora sa isang pagtitipon. Pero ngayon, nagkaayos na ang magkabilang panig. Nakatutok si Trisha Zafra. Subukan ko na lang na mag-self-censorship na lang ako. Nakipagbati si Senador Miriam Defensor Santiago sa grupong Down Syndrome Association of the Philippines o DSAPI matapos magalit ang grupo sa kanya dahil sa kanya mga nasambit na salita sa isang forum sa Senado noong nakaraang linggo. I tell my enemies, stop molesting me, you mongoloids. Hindi ko inimento yan. Naalala ko lang yan sa libro na nanalo ng Pulitzer Prize because it was thought to be very, very funny. So it was really meant in a funny context. Hindi nagustuhan ng DSAPI ang kanyang paggamit ng salitang mongoloid para tukuyin ang mga kumakalaban sa kanya. Muntik na nga silang magsampa ng kasong paglabag sa Magna Carta for Persons with Disabilities laban kay Santiago. Words like mongoloid, words like retarded are not supposed to be used anymore to describe anybody because it's offensive. The term mongoloid has been from the United Nations. In 1958, they've already worked on the fact that they're not going to use that anymore. Itong karapatan ko magsalita ay protektado sa ating saligang batas. Ang batas ay kamukha ng batas on libel na kung general lang ang lengguwahe mo at wala ka namang tinutukoy, wala namang libel. Pero sa huli, at ngayong National Disability Prevention Rehabilitation Week, nagkaayos ang magkabilang panig sa pamamagitan ng isang liham. Nagpakumbaba ang senadora at sinabing alam niya ang pinanggagalingan ng mga bumatikos sa kanyang sinabi. Ako naman ay magulang at naintindihan ko na hindi naman sa gusto niyong makipag-away tayo, kung hindi gusto lang ninyong tangkilikin ang mga anak ninyo, kaya makipagkaibigan na lang tayo dahil naliwanagan naman na kayo. For us, I think that is sufficient and we appreciate the gesture of the senator. If only society can be more open to it and giving them a chance, I think they do have a purpose and they do serve a purpose in society. Plano raw ng DSAPI at ng kanilang mga anak na may Down syndrome na mag-courtesy call sa opisina ni Santiago pagkatapos ng sona ng Pangulo para personal na magpasalamat. Welcome daw sila, sabi ni Santiago, basta may oras siya at kahit hindi na raw isama sa courtesy call ang mga bata. Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Ipinakita na ang mas malaki at mas pinagandang quarter sa mga kalahok sa Protege The Battle for the Big Artista Break. Mismo ang Protege Insider host na si Jeneline Mercado nagbigay ng tour. Makichika kay Lars Santiago. Handa na ang bahay na titirhan ng 20 kalahok sa Protege, The Battle for the Big Artista Break. Ang Protege Insider host na si Jeneline Mercado, present sa blessing ng quarters. Makakatuwa kasi nung ibang-iba talaga yung itsura, mas maganda, mas malaki, at excited ako na makita rin yung mga Protege. Tinur pa kami ni Jen. Una niyang ipinakita ang bedroom ng mga babaeng Protege. Yung 10 girls dito magsistay, matutulog, magchichikahan. Ito yung boys' bedroom. Ayan po. Ito mas masculine. Mas masculine. Nasilip din namin ang living room na karugtong ng dining area kung saan nakagaya ang mahabang table na may 20 silya. Pati ang kitchen, kumpleto na sa gamit. Dapat syempre kompleto, dito sila magsistay, so dito sila magluluto, sila ang gagawa ng sarili nilang pagkain.
at may isang bukod na silid. Pag pinapatawag sila at may kailangan silang ipaliwanag, dito sila magpapaliwanag. Huling ipinakita ni Jen ang malaking rehearsal room na napapalibutan ng salamin at may grand piano pa. Hindi maiwasan ni Jen na maikumpara ang buhay nila noong sumali rin siya sa Starstruck. Buti nga sila kompleto ngayon eh. Noon kasi uuwi kami, tapos pagpunta namin, saka lang hindi namin alam kung anong gagawin namin. Bibiglain lang kami, ganun. Ngayon talagang organized lahat eh, tsaka kompleto. Dahil produkto rin siya ng Reality Artista Search, may payo si Jen sa mga kasali sa Protégé. May mahalin nila yung trabaho nila. Tapos yung craft nila, pag-igihan nila, kasi yun yung gusto nilang gawin, kaya sila nag-audition. Attitude, kailangan, di ba, makapakikisama at maging humble. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Noong Marso, itinampok namin ang kwento ng batang si Charmel Manalon na unang dumulog sa ating tanggapan dahil sa tumor sa kanyang mata. Marami sa inyo ang naantig, naiyak, at natuwa sa pagsubaybay natin sa kwento ng masayahing bata na ilang buwan ding nakipaglaban sa sakit ng cancer. At sa kanyang pamamaalam, balikan po natin ang masasayang alaalang iniwan ni Charmel. Dahil sa sakit ng retinoblastoma, lumuwa na ang kanang mata ng 4 na taong gulang na si Charmel. Magmula ng ating itampok ang kanyang kwento, bumuhos ang tulong sa kanyang panawagan. Mula noon, malaki na ang naging pagbabago. Sinaluhan pa nga natin siya sa kanyang pinakamasayang araw, ang kanyang huling kaarawan. Happy birthday to you. Thank you. Wow. Ngunit nito lamang Martes, malungkot na ibinalita ng pamilya. Binawian na ng buhay si Charmel. Sa kamay ko, lahat nangyari. Hanggang siya'y mawala ng malay. Nakita ko yung paghihirap niya kung paano siya lumaban. Alam niya, mahal namin siya eh. Dahil sa sunod-sunod na pagsusuka noong nakaraang linggo, sinugod na si Charmel sa ospital. Paliwanag ng doktor, kumalat na ang cancer sa kanyang mata. Nagkaroon siya ng tinatawag na disease progression. So, ibig po sabihin nun na yung diagnosis natin dati na retinoblastoma, lumala ang sitwasyon. Ito'y kumalat doon sa brain niya. At pag kumalat ang retinoblastoma sa brain, bihira ang nakakasurvive. Dama ng pamilya ang puwang na iniwan ni Charmel. Kahit nakikita ko na medyo masakit yung nararamdaman niya, pinabot niya sabi, Papa, sabihin mo sa kanila na okay lang ako. Yun yung pala kabaligtaran. Ang kanyang ate na si Shaira, pilit na pinipigilan ang mga luhang kay hirap ikubli. Sabi niya po sa akin, opo ate, magpapagaling po ako. Mahal na mahal ko po kayong klase. Nasaan po ngayon yung kapatid ko? Ano po, masaya po siya. Ako po'y nagpapasalamat ng buong puso sa lahat po ng tumulong sa kanya at nagmahal sa kanya kahit hindi po siya kilala. Maikli man ang naging buhay ni Charmel, lubos niya tayong pinasaya. At ang mga ngiting ito, hindi kailanman malilimutan. Hello pa, thank you pa, GMA Kapuso. Kami po sa GMA Kapuso Foundation ay taus-pusong nakikiramay sa pamilya ni Charmel. Gayon din nagpapasalamat kami sa lahat ng tumulong at nagmalasakit sa ating munting anghel. Maraming salamat din kay Dr. Ramon Severino na matyagang sumubaybay sa kalagayan ni Charmel hanggang sa kahuli-hulihan. Sa mga nais po namang maging bahagi ng aming mga projects, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwelier. Pwede rin po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Kung ang Cebu ay may dancing inmates, meron din ang South Cotabato na dancing inmates. Ang
Ang mga Dapper Cats ng Itbulaga hindi may paliwanag ang saya. Ngayong umabot na sa Indonesia ang paghatid ng 1,001 tuwa. Ang sabi ng mga Indonesian sa Itbulaga, sila matatang. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.